Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang Monday morning, magandang Monday evening. Dito sa Europe, magandang gabi. Sa Pilipinas, magandang Tuesday morning sa inyo dyan. At ingat-ingat po tayong lahat kasi kayo po ang nandyan ngayon sa Pilipinas na natadadho ng tung sa Katalagman ba, sa Bisaya pa. Amping taon mo diha sa Pilipinas, labi na sa Mindanao, sa Cebu, o saan pa itong naapektuhan sa lindol, at saka hindi lang sa lindol, yung pagbabaha, yung mga bagyo, anumang mga sakuna ba na nangyayari ngayon sa Pilipinas na sinabayan itong gusot sa politika na sa tingin ko ito yung pinaka-cancer ngayon sa Pilipinas na di ko alam kung anong klaseng gamot ang pwedeng ito, madala pa ba to ng mga patira-therapy o madala pa to sa mga ayong mahilot pa kaya talaga to itong problema ngayon sa Pilipinas. Mukhang palala ng palala eh. Itong mga investigasyon ngayon, hindi natin alam kung matutuloy ba to o hindi. Mayroon sinasabing itutuloy pero ang labo naman. Itong nag-iimbestiga, itong independent na ICI, wala naman din tayo nakikita dito na mayroon na silang accomplishment na maganda. Kasi kanina sinabi ni former General Azurin na wala pa silang makakasuhan. Ewan ko kung bakit. Ilang buwan na ba yan? Ilang buwan? Buwan na eh. Wala pa rin sila. Although, ang pag-usapan natin dito, ang gusto kong mag-react dito, itong si Remulla na mayroon pala to siyang nakabinbin na kaso dito sa Korte Suprema at saka dito, sa Ombudsman mayroon yata rin siyang final. At ang nag-file nito itong si Basti Duterte na ang sabi daw dito ay pangharang to na hindi siya magiging ombudsman. Pero na-file to ni Basti Duterte sa pamamagitan ng abogado ni Basti. Itong si Torion, Attorney Israelito Torion, ay na halos ma-appoint na itong si Remulla. So, ito yung interview ni Attorney Torion sa kay Pinky Webb. At pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Remulla, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Hi, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. Alright, yes, so first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boying Remulla then, na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging moot ho ba yun? No. It will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the private complainant in that case, or who is rather the complainant in that case. And even if he is already the ombudsman now, that case will continue because that appertains to his action as a lawyer. We are attacking his license as a lawyer. Yun Opo. po ang mangyayari po doon. Ano ho yung, so it basically it's an active case kahit na po ombudsman na si Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the
order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow, and we will definitely file that petition before the Supreme Court. Ano ho yung basihan ng posibleng quo warranto o certiorari laban dito sa pagtalaga? Quo warranto may not be the proper remedy to my mind. No? Of course, that is subject also to a discussion with my fellow lawyers who are handling the case. Because under Rule 66 of the Rules of Court, specifically Section 1 thereof, it mandates that it will be the Office of the Solicitor General who should file the same. Or if not, it would be under Section 5, the person who has a clear legal right of the position. But I don't expect anyone who was not appointed, which was included in the list, short list, there were 7. I don't think any of the 6 would be willing to file that petition for quo warranto. And I don't think that the Solicitor General likewise under Rule 66 would file that petition. So we have another option. And I believe that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, a petition for certiorari may be appropriate in questioning his being shortlisted by the Judicial and Bar Council. So that would be maybe the tenor of the petition. Ano ho ba para sa kaalaman natin ang petition for certiorari? At bakit ho ito posibleng... Certiorari, sa mga estudyante po ng batas, any branch of the government can be questioned under the expanded concept. Maski executive department yan, supposedly under Rule 65, judicial or quasi-judicial functions lang ang covered. Pero kung ibase mo dito under Article 8, Section 1, expanded na po yung konsepto po ng certiorari. So kung any branch, even the executive department of the government, would commit grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then it can be subjected to a certiorari proceeding under Article 8, Section 1. Pwede na yan i-question sa Supreme Court. And who is going to be guilty of this grave abuse of discretion? Well, the JBC, including the ombudsman for issuing the, the clearance, even if we filed a complaint last September 15, and there was an order to undocket the case on September 16, tapos si Acting Ombudsman Vargas perhaps realized that there was a May 5, 2025 memorandum order of then Ombudsman Martires ordering twin docketing of criminal administrative cases. On September 17, he issued a office order which provided for retroactive effect. Tapos 10 days lang, selective pang pagka-undocket kasi yung final ni Secretary Vince Dizon noong September 11 against DPWH officials at meron pang preventive suspension, hindi na undocket. Paano nangyari yun? Yung COA fraud report which was filed on September 7, hindi rin na-undocket. Yung sa amin lang yung in-undocket. So it was a clear abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pero dalawa po, Attorney Torion, two people, two groups. One would be the acting ombudsman, yung former acting ombudsman, and the JBC. Yes, and the JBC for including him in the shortlist, even if we wrote a letter informing them that we already filed criminal administrative complaints against against Remulla. Against then Justice Secretary Boying Remulla. Yes. So yung petition for certiorari, you plan to file this possibly tomorrow or maybe next week? Depende po yan sa kliyente namin. Okay. Depende po sa kliyente namin. Siya kasi ang mag-decide niyan, hindi po ako. So ang kaso nito ni Remulla, hindi ho para doon na hindi siya i-appoint na magiging ombudsman. Ang kanyang kaso pala ay i-disbar ho ito siya. Ito yung ngayon sa Korte Suprema, ito yung inihiyain ni Basti Duterte. Kaya lang, mayroon din ditong mga sinasabing docket, docket eh. Di ko maintindihan din yun eh. Kaya lang, ang nito ni Basti Duterte na para madisbar itong si Remulla, at sino ba yung isa? Mayroong sinabi isa pa eh.
dahil ho ito sa paghuli ni dating Pangulong, yung tatay niya, si dating Pangulong Duterte. Ito yung kaya siya nag-file ng para madisbar itong si Remulla. So dito pa lang, ito si Remulla, may pagkakataon pala ito kung kakatigan to sa Korte Suprema na madisbar siya o makitaan talaga siya ng ground dito sa kanyang ginawa noong pagpa-deport. Hindi lang deport ha, pagpa-export ni dating Pangulong Duterte, ay pwede pala siyang matanggal pagka-ombudsman. So itong pagka-ombudsman niya pala, hindi ito kasiguraduan kung katigan to sa Korte Suprema, baliwala lahat ng kanyang, kasi alam nga naman dyan pa rin siya na ito yung pagka-disbar, ang ombudsman talagang abogado ang dapat yan. Si Remulla, kung tanggalin siya sa pagka-abogado, talagang matatanggal siya sa pagka-ombudsman. So ito, tingnan natin kung ano talaga ang magiging resulta nito sa kanyang final na kaso ni Basti Duterte, dahil alam naman natin ang Korte Suprema ay ang daming kaso dyan na gitanugan na ba? Ang daming kaso dyan na hindi pa rin nilalabas nila, itong sa budget, itong 2025, itong kay VP Sara, ito yung mga petition ng mga anak ni Pangulong Duterte. Ang daming kaso dyan na hindi pa nilalabas nila. So itong kay Remulla, hindi natin alam kung kailan to ilabas. So kahit pa na ombudsman na siya pala, hindi siya sigurado sa kanyang posisyon kasi may kaso Dapat nga ito, ang nito ay controversial ho itong nagiging ombudsman to si Boying Remulla, kasi may mga kaso nga. Kaya lang magic yung mga nito, yung kanyang pagka-appoint diyan. Kasi alam naman natin talaga kung ito si Remulla, noong sinabi na nag-apply siya sa ombudsman nung nag-retire tong si Samuel Martires, at sinabi niya mismo na siya nag-apply din sa pagka-ombudsman. So ang mga tao noon, expected na talaga siyang i-appoint ni Bongbong Marcos, kasi alam naman natin itong Marcos ay talaga siya, paborito talaga siya itong dalawang Remulla. Imaginin ba naman natin, nakikita na natin na ang dalawang Remulla nasa mabibigat na na mga departamento. Itong si John Vic Remulla nasa DILG, itong si Boying Remulla nung hindi pa to nagiging ombudsman, nasa siya, nagiging SOJ ho to siya. So mabibigat na mga departamento, ma-powerful talaga. Alam naman natin kapag nasa powerful ka na mga advantage ka. Ito ngayon, hindi pa tong nanganganib pa rin si Remulla dito sa kanyang posisyon. Hindi pa pala to talaga, sabihin natin na dyan ka na, fix ka na dyan, porket appointed ka na ng presidente, fix ka na dyan. So pag lumabas ito, kung kailan to ilalabas ng Supreme Court, kung katigan nga si Remulla, sisipain sa ombudsman. Pero di natin alam kung kailan. Di rin natin alam kung kakatigan nga ba ito. So option lang. Kung kakatigan ito na tanggalan siya ng paglisensya sa pagka-abogado, di ang kanyang pagka-ombudsman, tanggalin siya dyan. Kung hindi hindi katigan ng Supreme Court na ay walang basis itong final kaso nitong si Basti Duterte sa pamagitan ni Attorney Israel Torion. So tuloy-tuloy ang kanyang pagka-ombudsman. At pwede na siyang matanggal ho dyan. Sabi ko na nga na pwede siyang ma-impeach. Yun lang ho yan. So yung pagkasiga niya na nasundan ng vlog nito ay wag siyang palang magkampante. Ito sa ginagawa ngayon sa kanya, kasi na nga siya dyan mayroon na ngang niya na may mga kaso, kaya lang pinilit talaga siya magiging ombudsman kasi ganun naman talaga ang politika na sa Pilipinas. Gantihan na talaga. Nakikita naman natin kung sa nagdaang mga administrasyon, yung dating nakaupo, pinakulong, tapos pag iba na naman, ganun lang. Nagkakadina.
Ganun lang yun. Parang walang pagbabago, walang naiiba. So, si Remulla, para sa akin, hindi ka pa rin pala sigurado. Hindi ka pa dyan talaga, ano ba tawag ko niyan? Hindi ka pa talaga dyan na masayang-masaya ka na dyan sa kalalagyan mo ngayon. Paano kung katigan to sa Korte Suprema? Lagpot ka pagka-ombudsman. Abangan!